Good news mga kabayan! Kung ikaw ay isang OFW na nagbabalak ng umuwi at mag-retire sa darating na panahon sa Pilipinas, may bagong bill na eksklusibo para sa mga OFW na isinusulong sa Kongreso para kayo ay magkaroon ng pensyon. Kung gusto niyong malaman ang ibang detalye ng bill na ito, ay panoorin lamang ang kabuuan ng video ito. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ba ang pensyon? Bakit natin kailangan ito? At ano ang sistema ng pensyon? Ano ba ang OFW Pension Act? At bakit isinusulong ito? Sino-sino ang makakabenepisyo sa OFW pension at ano nga ba ang mga benefits? Ating pag-usapan kung ano nga ba ang pensyon. Ang pensyon ay isang regular na pagbabayad o isang financial benefits na binibigay sa isang individual, maaaring sila ay mga retirado na. Ito ay nagsisilbing financial security para sa individual. Ang sistema ng pensyon ay mabigyan ng seguridad ang isang individual na nakamit ang kanyang goal sakaling siya ay hindi na makapagtrabaho at narating nila ang kanilang retirement age. Ang mga tao na kukuha ng pensyon ay makaka-receive o may benepisyong silang matatanggap pagdating ng kanilang retirement age o pagkatapos nilang magtrabaho. Una, may seguridad silang kita. Makakatanggap sila ng financial kada buwan, bunga ng paghulog nila buwan-buwan noong sila ay nagtatrabaho pa. Pangalawa, kalusugan. Isa ito sa pinaka-importanting aspekto ng pensyon. Kung sakaling ikaw ay may sakit o kaya may emergency, ay masusuportahan nila ang panggastos sa pagbili ng gamot at panghospital at konsultasyon sa doktor. Pangatlo, ang pangsiguridad ay tiyak na sa isang individual kung sila ay may pensyon. Sa pamamagitan ng pensyon ay makakasigurado sila na may makukuha silang pera kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Paano ba ang sistema ng pensyon? Gamitin nating halimbawa ang SSS para may paliwanag kung paano gumagana ang pensyon. Dapat ikaw ay isang miyembro ng SSS. Kung ikaw ay isang self-employed o voluntary contributor, ay dapat ay nagko-contribute ka kada buwan sa SSS. Ang miyembro ng SSS ay dapat mag-contribute kada buwan o regular sa loob ng kanilang taon na nagtatrabaho. Ang halaga ng kanilang contribution ay basihan sa kanilang sahod o kita ng kanilang trabaho. Ang magiging kabuuan ng kanilang contribution ay siyang magiging batayan ng kanilang matatanggap na pensyon sa pagdating ng panahon. Upang maging kwalipikado ka sa SSS, may minimum na taon na dapat mag-contribute o maghulog. Hindi dapat bababa sa 10 taon na contribution sa SSS. Ang common na retirement age sa SSS ay 60 years old. Ngunit ang miyembro ay malayang makakapili kung sila ay gusto pang magtrabaho, pero ang limit ay hanggang 65 years of age upang madagdagan pa ang kanilang pensyon na matatanggap. Ang komputasyon ng SSS ay sinusukat batay sa average monthly salary credit. Ang SSS pension ay makukuha sa kahit anong mode of payment. Maaaring diretso sa bangko o di kaya ay pagkuha ng cheque o sa pamamagitan ng SSS UMID card. Ang layunin ng pensyon ay ikaw ay maging financially stable pagdating ng panahon ng iyong pagre-retiro. Kaya naman, ang bagong OFW Pension Act na ngayon na nasa Kongreso ay isang malaking bagay para sa mga OFW na gustong magkaroon ng benepisyo, kagaya ng mga SSS members. Ayon kay Representative Salo, sila ay gagawa ng bagong sistema na unique
at intended para lamang sa ating mga bayaning OFW. Alam natin ang malaking sakripisyo na ginagawa ng mga OFW para makatulong sa kanilang pamilya. Sila ay pumunta sa ibang bansa, nakikipagsapalaran at halos lahat ng sweldo nila ay pinapadala nila kada buwan para lang masustento ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya naman, wala nang natitira na pera o kaya naman ang natitira na lang ay kakarampot at sakto lang para makasurvive kada buwan. At dahil diyan, tuwing uuwi at magre-retiro sa bansa ang mga OFWs, maliit lamang na pera ang kanilang naiuwi at halos wala na silang aasahan kung babalik na sila dito sa Pilipinas. Ang bagong bill na ito, ang OFW Pension Act, ay tutulungan ang lahat ng OFW na may aasahan silang pera pagdating ng kanilang retirement. Ano nga ba ang Pension Act? Ang House Bill 8574 o ang Kababayan OFW Pension Act ay isang bill na nagnanais na makatulong sa lahat ng OFWs na magkaroon ng Social Security ang isang OFW kung sila ay babalik at magre-retiro sa Pilipinas. Ang House Bill na ito ay gagawa ng eksklusibo at unique na pension system na para lang sa mga OFWs. Sa ngayon ay naipasa na itong proposed bill sa Kongreso, ngunit tinitiyak ni Representative Salo na malalagay ito sa priority list ni Pangulong Marcos upang maipapatupad ito ng as soon as possible. Nais niyo na maging updated ay mag-subscribe sa aming channel at asahan ang update nito. Sino-sino ang makakabenepisyo ng OFW pension at ano ang mga benefits? Ang OFW Pension Act ay isinusulong para sa mga OFWs. Magiging mandatory ito sa lahat ng mga OFWs kung ito ay naaprubahan. Kung ang OFW Pension Act ay maisa sa batas na, ang nais na mangyari ng gobyerno ay mabigyan ng guidelines ang pagbuo ng OFW Retirement Benefits, Monthly Pension Benefits, Permanent Disability Benefits, and Funeral Benefits para tiyak na makasigurado na may maasahan ang mga OFW sa kanilang retirement. Pero ang lahat na ito ay hindi pa final dahil ito ay nasa Kongreso pa lamang. Maaaring dadagdagan pa nila ito o hindi kaya ay may babaguhin sila sa bill na ito para tiyak na makikinabang ang mga OFWs nito. Mga ka-recruit, base sa mga nabanggit ko, ito ay malaking bagay at malaking tulong para sa lahat ng mga OFWs. Sana nga ay maaprubahan agad sa Kongreso at maipasa kay Pangulong Marcos as early as possible. After all, malaki ang naging contribution ng mga OFWs sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman deserve ng ating mga bagong bayani na magkaroon ng pensyon na magsisilbing proteksyon sa kanilang pagre-retiro dito sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo mga ka-recruit? Pabor ba kayo sa pagsulong ng bill na ito? At ano pa ba ang gusto nyong maidagdag upang magkaroon ng mas magandang benefits sa bill na ito? Mag-comment lang po sa comment section ng video ito. Sa video ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ba ang pension? Bakit natin kailangan ito? At ano ang sistema ng pension? Ano ba ang OFW Pension Act? At bakit isinusulong ito? Sino-sino ang mga kabenepisyo sa OFW pension? At ano nga ba ang mga benefits? Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers,
ay meron ding Top Fan of the Month bilang YouTube Commentor, FB Reactor at FB Commentor. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Rick Road, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!